Hello, hello, hello sa lahat ng aking mga minamahal na kapatid na star viewers. Kamusta kayong lahat? Again, maraming salamat guys for keep tuning in to any of my tarot reading videos. Nakaka-appreciate po yun. At lalong-lalo na sa mga nag-subscribe dito sa aking mga viewers. Maraming salamat po sa pag-subscribe nyo dito. At pasensya na kung hindi man ako nag-respond doon sa mga message nyo doon sa any of my readings. Na-appreciate ko po iyon, yung mga positive message doon. Maraming salamat. At pagpasensya nyo na ha, kung hindi man ako nag-respond. But again, I'd like to thank you all for sending positive message sa comment doon sa any of my readings. Na-appreciate ko po talaga yung mga positibong mensahe nyo sa akin. So, ang reading natin ngayon is kakausapin ka niyang muli. Kakausapin ka niyang muli. So, this could be a message na siguro na-stop na yung pag-uusap ninyo. There's like a cutting, okay? Or I'm also hearing like ghosting na pangyayari. So, alamin natin kung sino itong tao na kakausapin kang muli. Alright. So, again, this is a collective reading. Kunin nyo lang kung ano nakakaresinate sa inyo. Kung hindi, hindi ito para sa inyo. Sa next reading na lang. At huwag naman sana maging bitter kung hindi kayo nakakaresinate sa reading na ito. Alright, Spirit Guide Angels. Sino itong gustong kausapin ng ating mga collective readings na magbabalik? Oh, you know what? Kunin muna natin dito. Alright, Spirit Guide Angels, alamin muna natin mga pangalan nila, initials, o trabaho, o mga katangian. Spirit Guide Angels, alamin natin kung sino itong tao na gusto silang kausapin mo. So, nakausap mo na or na-encounter mo na itong tao noon, ha? Again, this person is coming back. Parang biglang magpaparamdam. Magpaparamdam siya sa'yo. Sino itong taong gusto magparamdam sa ating mga collective viewers? Or, ano yun na? So, sino ito? Marami nang napaiyak siguro noon ay napaiyak. Isa ka sa mga napaiyak ng taong ito. Love surprises. Yes. This person wants to surprise you that this person is coming back. Letter Z. Baka yung initial niya na start sa letter Z. Newscaster. Maybe this person is working as a newscaster. Mahilig sa alak. So this person wants to surprise you. Maybe there is like a planning na i-surprise ka niya. And maybe you are a drinking buddy from this person. Mahilig sa alahas. Hindi lang mahilig sa alak. Mahilig din sa alahas ang taong ito. Ano ba yun? Puro mahilig ito ah. Mahilig sa kantutan. Sorry ha. Sorry sa mga minor dito. Mas bata pa sa'yo. I'm also getting like, this person wants to reach out. Parang namimiss niya makipag-make love sa'yo. I'm sorry guys ha. Again, hindi ito makakaresunit sa lahat. This person is from your past person, past relationship. Mahilig kumanta. Wow, talagang lahat ng mga mahilig lumalabas ha. Mahilig kumanta, mahilig sa alak, sa alahas. Magaling sumayaw. This person loves to dance. This is like a most likely friendship. Yeah. Friendship na parang gusto mag-reach out or naalala kang i-reach out muli. Maingay. Yes, this person, itong taong ito ay napaka-maingay. And siguro, when it comes to togetherness or pag nagkikita kayong muli, para bang yung ingay ninyong dalawa, namimiss ng taong ito, parang namimiss niya na yung fun moments. Na pag once na nagkikita kayong dalawa, biglang yung energy, yung sumalpok na, kasi nga sa maingay yung tao mo, at maingay ka rin, yung ganon. Emotional, wow. Meron din ditong, dahil sa ingay, or dala ng mga alak, nagiging emotional kayong dalawa. Siguro this person is very emotional. May letter W, neighbor, kapitbahay. Siguro kapitbahay mo ito na hindi mo na kinakausap and this person miss you, want to reach out with you, gusto kang kontakin or tambay. May itong taong ito, tambay lang. Siguro gusto kang kontakin at gustong humingi ng tulong sa'yo. Financially and also sa trabaho mag-abroad. Yeah. Siguro itong taong ito gusto mag-reach out na tulungan mo siya makapag-abroad. Vlogger. Yeah, this person must be watching you through social media.
dahil ikaw ay vlogger or successful ka na sa pagva-vlog. Yeah. Siguro this person also thinking about you na kunin mo siya, i-hire mo siya sa pagva-vlog or paanong paraan para mag-vlog. I'm also getting like, paanong paraan para mag-vlog or sa paanong paraan mag-successful ang aking vlog. Especially sa negosyo. Gusto kong i-vlog itong negosyong ito. Paanong paraan para maging successful itong pag-vlog ko. So that's also the message that I'm getting from this person na mag-reach out sa iyo. Or I'm also getting like, babalik. This person wants to come back with you. Gusto niyang balikan ka dahil namimiss niya yung kantutan ninyo to the max. Wow. Siguro compatible na. This person is very, meron ditong napaka-chick boy or chick girl. Tapos, when this person think of you, naalala niya yung love moments ninyo, na ikaw yung pinaka-the best sa iba niyang na-experience. So, that's why this person is coming back or thinking of reaching out, na mag-reach out sa'yo. Okay. So, what else? Spirit guide angels, what more about this person na mag-reach out sa ating, or thinking na mag-reach out sa ating collective reading, sa ating mga viewers dito? Sino itong taong na gusto mag-reach out? Ano ba yan? Nalaglag na naman. Okay. So, this person is planning on reaching out kasi mataas ang kanyang grado. Okay? Sabihin niya na, tita, tito, or siguro spouse, siguro may spouse ka o partner na nag-aaral. This person reach their goal na malaki yung niya, yung grado niya, yung grades niya, lalong-lalo na sa the May is approaching. So, malapit na matapos yung school. So, this person wants to reach out para to show you their gratitude or their happiness moment na malaki yung grades nila. Or, ano ba yan? Hindi na ako nakapag-ano dito. High honor siya or high honor. Ano ba yan? Paano ba yan? So, mataas yung grades niya or siguro na meron ditong pasabog. May papasabog na chismis. Wow. Marites ang taong ito sa'yo. Marites din to eh. Yeah, so mag-reach out itong tao sa'yo kasi may imamarites siya. Parang may big news or good news siya para sa'yo na ikakatuwa mo or ikakashock mo. So, alamin natin kung ano ba itong chismis. Meron ditong love. Yeah, may chismis. May taong na mag-chismis sa'yo. Ano ba to? Okay, may love surprise. Meron din ditong kaibigan or kapitbahay na mag-reach out sa'yo para sabihin ang kanyang ikakamarites or a good news. It could be a good news or something about love life or tungkol sa kapitbahay na hindi mo alam na siyang ikakagulat mo. Wow. May marites talaga, ano. So, yeah. Meron naman dito magsabi sa'yo na ako ang panalo dahil ako ang pinili niya. That's also the message for you here. And I'm also getting like, siguro may police or sundalo or something about nagtatrabaho as a government, security, something like that na mag-reach out sa'yo. Parang magugulat ka na lang. Whenever you watch this video, this is timeless. So you will be receiving an instant message or someone na magpaparamdam sa'yo. This person could be older or matured. Yeah. This person wants to speak up or wants to reach out. Mag-reach out itong tao sa'yo at ito ay ikakagulat mo. Yung reaction mo na, what? This person, I'm receiving a message from this person. Wow, this person's adding me on social media or on Facebook. Wow, this person, itong tao ito, kakausapin ako or kinakausap ako. Yung hindi mo siya inaakala, yung magulat ka na lang. This could be your boss, kasi meron itong boss energy. This could be your boss or a CEO of the company. Yung talagang hindi mo siya akalaing magme-message siya sa'yo or kakausapin ka niya. Yung parang one-on-one message or conversation. So, yeah. So, ito yung isa sa mga tao na mag-reach out sa'yo or siyang magugulat ka rin. Meron ditong magmamarites sa'yo. Meron din ditong magsasabi na they have these good grades. Yeah. So, what else? Yeah, someone is, meron dito magpapapampam sa'yo.
na this person, parang yung nararamdaman niya, pumuputok na yung puso niya. So, meron tayong number 25. Baka dito ay, kayo, related sa number 25, or you could be at the age of 36, or 19, or 30. Siguro you are waiting for the divorce na matapos na ito. Or that's what maybe you will be receiving a message na this person is going to have divorce, na ikakagulat mo na lang, or mawiwindang ka sa taong ito na sasabihin, you know what, I'm also hearing like, divorce na tayo. At siyang mawiwindang ka sasabihin ng taong ito, magugulat ka na lang na, out of the blue, sasabihin ng person mo na, mag-divorce na tayo, ready na ako. Parang, it's a sudden changes, sudden news na marireceive mo. I'm sorry guys, hindi to para sa lahat ha. Yeah. So what else? Alright, spirit guide angels. You know what? Talagang parang inaano ako dito sa reading na ito na bakit ba gusto mo sabihin na lang natin makipaghiwalay, hindi lang sa divorce, ha? Yung person mo. Ay, spirit guide angels, bakit gusto makipaghiwalay ng person ng ano natin? Napaka-specific nito eh. Bakit gusto makipaghiwalay ng person na ito sa ating viewers? Isa sa ating mga viewers. Ano ang nararamdaman niya? Or ano ang rason niya? Okay. This could be related sa pera. Or this could be related sa another person. Dalawa lang ha. Dalawa lang, guys. Dalawa lang. Dalawa lang. Kasi itong taong ito, maybe meron siyang another option. Kaya gusto niya na ready na siya makipag-divorce sa'yo or makipaghiwalay. Or siguro this person is attracted to, attracted to someone have a beautiful body or sexy. Siguro someone, para bang meron ditong isa sa partner ninyo na parang inaano siya, kinakausap siya, nagpapapampam sa kanya. So, this person parang kinakatch niya yung yung panunukso. Parang meron itong tukso. So, that's why your person have this idea na, I am ready. Ready na ako ng freedom. I am ready to release you. Because this person's reason is, ready na siya na to jump to another person. Jump into someone's arm or another relationship. So, hindi po ito para sa lahat ha. At kung ikaw naman ay in a relationship na, hindi ibig sabihin na ito'y para sa'yo. So, again, this is collective reading. Kung ikaw may nakakaramdam ng weird feeling sa partner mo, this could be it. Baka this person, again, pakiramdaman nyo yung mga instinct ninyo. So, if you're in a relationship already, napapansin mo parang weird itong person mo ngayon, expect na ito ang gagawin ng person mo. Yung iba dito sa inyo. Napaka-specific. Hindi to lahat ha. I'm hearing like, siguro I'm hearing like 3% na in a relationship, your person is watching in someone's or another person. Parang meron siyang pinapanood siguro sa social media. Yeah. And then the third party, alam niya na maraming matutukso sa kanya. So it's up to you. Yeah. It's up to you if you want to release this person. But again, if your person is releasing you from another third party, it's not worth it to keep that kind of person. You deserve someone better. Yeah. Ganun lang. If this person wants to release you, okay. Go to someone else. Ganun talagang buhay. Maghanap ka ng iba. And I know this person, alam mo naman na, yung iba kasi parang, they're just luring your person is because your person have money. Or maybe this person is, gusto lang talaga mawasak yung buhay na may buhay. So again, karma is a bitch. So, hindi mo kawalan ang mawalan itong taong ito sa walang kwentang pagdidesisyon. Or, you know what I mean? It's because this person finds someone new. Ganun na. Yung parang,
yung iniwan ka na lang sa ere. So again, kailangan talaga high value ka, kapatid. Huwag mong panghihinayangan yung tao na iiwan ka lang dahil sa third party. Hayaan mo siya. And you deserve someone better. And meron din ditong, yung person wants to release you is because this person is been saving up money behind your back. Yeah. Itong taong ito, may matatanggap siyang pera, or this person's been saving up money. Talagang sinsave niya itong perang ito. Parang ayaw niyang i-share I'm hearing like, yung pera niya, ayaw niyang i-share sa'yo. So that's why this person wants to release you. Okay, I'm ready. I'm ready to release you. Kasi ayaw kong i-share yung wealth ko sa'yo. Ano to, parang, ano yung energy niya? Parang matakaw. Kung sa pagkain, matakaw. Okay? Napaka-greedy. Ayaw niyang i-share yung wealth niya, yung yaman niya sa'yo. So, this person is looking forward na once na ma-receive niya itong perang ito, itong pinag-ipunan niya, this person wants to let you go. Kasi hindi kanya kailangan. Gusto niya kasi yung perang inipon niya para sa kanya lang. Ayaw niyang may ka-share. Wow, napaka-specific. So that's okay. If this person wants to being greedy, hayaan mo na. Ang Panginoon lang nakakaalam. Ang pera ay nauubos, pero ang pagmamahal ng tao limited lang. Yeah. Kasi ang pera, nahanap mo yung pera kung saan-saan eh. Sa trabaho, sa negosyo. Pero ang tunay na pag-ibig, mahirap hanapin yan. So again, you need to put high value sa sarili mo. You deserve someone better. You deserve someone na can share their wealth with you, respect you, trust you. Hindi yung sasarilihin niya yung pera niya. Kasi, ito na. Matatanggap niya yung pera niya. Para sa kanya kasi parang pinaghihirapan niya eh. Bakit niya i-share sa'yo? So again, it's up to you. It's up to you guys. Pagka ganon, si universe ng pahala dyan. Kasi minahal mo tong taong ito. Lahat binigay mo naman. Pero kung ganon talaga, let go mo na lang siya. Kasi ang pagmamahal, ang tunay na pagmamahal, hindi agad basta-basta nakikita yan. Pinaghihirapan yan. Diba? Pinaghihirapan mo yan eh. Minahal mo tong taong ito. Binigay mo lahat para sa kanya. Pero yun lang, iiwan ka lang niya sa ere dahil sa pera? No, it's okay. Sa'yo na yung pera mo. I will choose the person who choose me. Who will choose me, will stand by me at the end of the day. Will protect me. Ganun dapat. Huwag niyong pahinayangan yung taong iiwan ka lang sa ere dahil sa third party. Minsan kasi third party, it could be sa relationship, another person, or it could be finances, sa trabaho, something like that, or family. Yeah. So what else? Parang nakakalungkot naman itong mensaheng ito. So final message na tayo dito sa inyo, ha? Okay. Final message for all my beloved star viewers, aking mga minamahal na kapatid na star viewers. Final message, please. We have here, you are healing. Maybe you are trying to heal yourself from past relationship, past event. Maybe nasaktan ka. Meron ditong nasaktan ka noon ng person ito, ngayon siya naman ang naglalaway sa iyo. Wow, next naman. Healing happens in seasons. It can't be rushed or forced to fit schedule. So often we curse the seeds that haven't taken root, failing to realize it's not their time. They need more water, sunlight, and care. Bullying ourselves block generations. Also, sometimes the healing we're focused on isn't the healing that's taking place. There's a much deeper healing going on. Be patient, dear one. You are healing. Kailangan talaga maging mas pasensyoso sa buhay. Especially when it comes to your finances or sa health mo. Yeah. You are healing, kapatid. Nourish yourself. You guys make sure eat plenty of vegetables. Kasi meron ditong parang trabaho lang ng trabaho, go lang ng go, nasaktan ka na, yun nga lang, yung katawan lupa mo naman, isipin mo, kapatid.
Kasi kailangan din natin ng vitamins sa ating katawan. Yeah. Kumain ng masustansyang pagkain, ha? Have you been using food to numb rather than nourish? Be honest. If so, break that pattern today. Show yourselves that you care by choosing healthy, wholesome foods made with love. Eat your veggies, make a green juice and toast to your longevity, and cheers. Cheers mga kapatid. Enjoy life. Eat nourished food. As a reminder from the universe, kumain ng masaganang pagkain. At iwasang makikipag-inuman lagi kasi hindi siya maganda sa katawan mo. Very specific message for you. Trust your intuition. Diba sinabi ko sa inyo kanina, pakinggan nyo ang inyong kutob, ang inyong intuition. It's time to stop seeking advice from others and go inside instead. Yes, kasi meron ditong tanong ka ng tanong ng mga advice sa ibang tao, but then, alam mo sa sarili mo kung anong dapat mong gawin. You know what's best for your body, mind, and spirit. Sit in meditation, walk in the woods, ask yourself what you need and listen. Tune in to your inner guidance. When you get a gut reaction, kung nararamdaman nyo yung gut reaction, yung pakiramdam ninyo or kutob ninyo, dapat maging masaya ka kasi nararamdaman mo yun eh. Alam mo kung anong gawin mo. So you have the answer and it's safe to trust yourself. Everything you need is already inside you. So kayong mga kapatid ko dito na tanong ng tanong, ano bang dapat kong gawin? Anong dapat kong pipiliin? Alam mo na sa sarili mo kung alin at kung paano gawin ang itong mga katanungan pinagtatanong mo o mga katanungan mo. So my gut feeling, you guys have this very intuitive, napaka-intuitive nyo mga kapatid. So dapat grateful kayo na matalino kayo, madiskarte kayo. Alam nyo naman na eh, bakit pa tanong kayo ng tanong sa, marami ka nang tinatanong. Kung sino-sino lang tinatanong mo, pero ayun ka pa rin. Nahihirapan ka pa rin piliin kung alin dapat ang piliin mo. Kung anong dapat mong piliin. Kasi alam mo sa sarili mo kung anong dapat gawin. You are very intuitive. Okay? So, accept compliment. Last message here. Tanggapin mo yung mga compliment ng mga tao dito. Again, you guys are healing. You guys are very beautiful. Kayo ay talagang matapang. And you guys are very hardworking person. People are complimenting you. Talagang hands up ang mga tao sa'yo, mga kapatid. Yeah. So, the next time someone gives you compliments, say thank you. Magpasalamat kayo kung may mag-compliment sa iyo. Wow, ang ganda mo. Wow, ang ganda ng damit mo. Wow, yumayaman ka na yata. Wow, anong sikreto? Di ba nakaka-flatter na kino-compliment tayo ng mga kapwa natin, di ba? So, instead na pride ang ipapairal, magpasalamat ka na lang. Because these people are believing in you. So don't shrug it off, play it down, or reject the gift. You'll be denying yourself and the giver the opportunity to share in a moment of gratitude and love. Exercise your self-esteem and soak it in, superstar. Think of compliments, a little confidence-building soul vitamins. You are worthy of praise. So worthy naman na you are praising these people. These people are they are dedicated to you. Ang taas ng tingin nila sa'yo. They are so proud of you. And you should feeling that gut feeling na, yes, deserve ko naman na itong compliment na ito. Huwag mo sabihin na, ay wala yan. Ay hindi naman ako maganda. No, just say thank you. Kahit simple lang. Simple thanks from these people na nag-compliment sa'yo. Hindi yung marami ka pang sasabihin. Hindi naman ako maganda, mas maganda ka pa nga sa akin. Hindi naman. Sabihin mo lang thank you. Ang talino mo, wow, ang yaman-yaman mo na. Wow, napaka-successful mo na. Just say thank you. I'm so grateful. Maraming salamat at na-appreciate mo yung ginagawa ko. And I truly appreciate your compliment. Yung ganun lang. Kasi sa ganung compliment nakakatuwa. And deserve mo yun.
kapatid, deserve mo yun ng mga tao na kinukompliment ka. And they're cheering you up. Kasi, magaling ka. Yan. Gusto nilang malaman yung sekreto mo. So, ganun lang. It's up to you if you want to share your knowledge. Okay? So, nasa iyo lang yun. Basta wag lalaki yung ulo. So, hanggang dito na lang mga kapatid, sa lahat ng mga The Star viewers. Maraming salamat sa pagtangkilik nyo dito sa aking The Star Talking Tarot, sa aking mga subscribers, sa mga cross-watchers. Please do subscribe to my channel, The Star Talking Tarot. Maraming salamat po. Sana nag-enjoy kayo dito sa ating reading. I love you guys, and I hope to see you guys next time, my next reading.